Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abaglingkod. Ito ho pag-usapan natin. Itong nabanggit ni VP Sara na meron pong isang graduation rights na dinaluhan nila ni na PBBM. Magkatabi raw sila, sabi niya. At merong bata na humingi ng relo. Yan, kay PBBM. At hindi niya nagustuhan ang sagot nito, kaya pakiramdam niya gusto niyang putulan ng ulo. Kinumpirma ng Armed Forces. Ngayon, ang masaklap po dito, ito pong kadeting ito ay pinarusahan po ng AFP. Bakit naman? Of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo. Kasunod na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Ang labo nun, ano? Putragis. Unang-una, indeed there's frustration eh. Siyempre, kung ikaw yung humingi ng relo sa presidente, tapos hindi sa iyo binigay yung relo. Diba? So frustration yun on your part. But not para sa mga miron. Hindi ba? Hindi para sa katulad ni Sara na isa lang din naman sa mga bisita. At may kakayanan po na mamigay ng relo. Eh di dapat sana pagkatapos ng graduation rights, pasimple na siya na yung lumapit. Di ba? Siya na nagbigay ng relo niya. Gusto raw niyang gawin yon. And then itong kay PBBM rin. Di sana sinabihan niya. Di ba? Mr. President, bigay mo na lang yung relo mo. Dapat ganun eh. Pero, ano yung sinabi rito? Hindi po ito karaniwang ginagawa. Hindi ba pinag-uusapan nga natin, ayon ho sa mga taga-AFP, kapag may nagsabi ng nakadete na ganyan sa presidente, hindi po literal na relo ang hinihingi nila. Pag sinabi na, Mr. President, can I have your back? Can I have your back? Can I have your watch? Ibig sabihin nun, Ginoong Pangulo, masisiguro niyo po ba sa amin na kami po hindi niyo pababayaan habang ginagampanan namin ang aming trabaho para sa bayan? Yun po yung ibig sabihin nito. This is symbolic po. Again, symbolic. Now, bakit po sinabi na na pinarusahan? Kasi po inappropriate yung ginawa. Bakit po tila nakasanayan na sa ganitong okasyon na may literal na manghihingi ng relo? Ha? Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rights, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete, pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Nakatingin si Sara. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Okay. So sa ikli ng video na yon, so kung sinabi ng kadete, again, kung sinabi ng kadete na Mr. President, can I have your watch? Diba? Ang sabi ni Sara dyan, tinanong daw siya, what did you say? Ganon. Bakit? Alam ni PBBM rin na that's unusual. Or, maaaring alam ni PBBM na symbolic ang paghingi ng relo. Again, hindi po ito literal na relo. Okay, yung English na yon na can I have your watch, maaaring sinisiguro ng presidente natin na alam nung nagsalita na kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Bakit? Nagkaroon na nga po kasi talaga naman ang dalawang meaning na ito. Maya-maya dadaanan natin yan dyan. Actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Unang-una, I disagree.
na pinatawan nila ng parusa dahil lamang nalaman nila na nabanggit ito ni VP Sara. Hindi ako pabor po, dapat i-lift nila yung parusa na yan. Okay? Kasi ang may problema rin dito ang PMA o ang AFP na nang nalaman, kasi kita naman po nila yung kung paano nasira yung tradisyon eh. Maging literal. So sila ho yung nagkamali na dapat ipinapaliwanag yan dyan sa mga kadete na meron ditong tradisyon. Ha? At sana wag naman lahat kayong sabay-sabay gawin nyo tong tradisyon. Yung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap sa presidente. Siguro random, pipili tayo or magra-raffle tayo. Kung merong gustong magsabi magtanong sa Pangulo, Mr. President, can I have your watch? 'Di ba? Ang ano raw kasi rito, sabi ni Sara do sa kanyang press con in English, sabi raw sa kanya, Mr. President, can I have your watch? Ganon. Then ang dugtong pa nga niya as a graduation gift. So dapat magsalita po itong kadete. Ano ba talaga ang eksaktong sinabi mo? Mr. President, can I have your watch? Or Mr. President, can I have your watch as a graduation gift to me? 'Di ba? Alin po doon? Kasi kapag graduation gift, buraot na po talaga to. Hindi na po talaga katanggap-tanggap 'yon. At doon dapat nga po linawin, ituro ng maigi ng AFP o ng PMA kung ano yung dapat at ma-restore yung maganda. Para sa akin po, napakaganda ng tradisyon na yon na merong graduation, sasabihin, Mr. President, can I have your watch? 'Di ba? Tapos i-brief din ng presidente na possibility, sir, may sa iyo diyan na maghingi ng relo, baka ganun po yung pagkakaintindi nyo. Sabihin sa inyo, Mr. President, can I have your watch? Hindi po yun relo literal. Dapat ganun, 'di ba? But upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. So si Duterte rin po pala ang isang nagkamali rito. Naisip niya na ito nga ay isang literal na bagay. Nung nasabihan na, Mr. President, can I have your watch? Binigay yung relo. At meron pa nga isang balita niyan kasama pa ang baril, binigay niya rin. Diba? Dapat sana, dapat sana binibrief yung presidente o kung sino man yung magiging bisita ninyo sa mga darating na panahon na presidente. Diba? Na meron kaming tradition dito. And then, nililinaw sa mga PMAers yung tradisyon na yan. Tingnan nyo, naging buraultan na yung dating. Tapos yung estudyanteng di nyo tinuruan ng tama, pinarusahan nyo ngayong graduate na, naka-assign na sa Air Force. Ay, pinag-push up nyo, pina-squat nyo, pina-face the wall ninyo. Wala rin sa hulog tong mga to Diba? Para sa GMA Integrated. Yan. Okay, so alam nyo na. Ay, nako. Ngayon, sabi nung iba, like ni Sara, gasino lang naman daw yan naman kasing ganyang ibigay. Alam nyo, napakalaking halaga po nung relo na yun, million po yung halaga nun. Tapos ibibigay mo lang ng ganun-ganun. Ako man nang hingi ako presidente. Noon kang umasa kang bigyan kita ng relo. At kung nasa nasa 25 million po yung halaga ng relo. May nag-check doon Alam niyo naman ang mga DDS diyan magaling, manilip. Syempre, Google Lens mo lang naman yan. Yung picture. Then, hahanapin ng Google yung kamukha nun. Nasa 25 million. Pero may pamimigay mo lang ng ganun-ganun. Diba? Ano kami? Something. That's correct. Yan po yung ibig sabihin nun. Na, Mr. President, can I have your watch? Or your back? Diba? Ibig sabihin magagarantiyahan nyo po ba sa amin na kami di nyo pababayaan? Na kami di nyo tataliguran? Yun po yung ibig sabihin doon.
Now, kung ang presidente gustong mamigay ng relo, edi dapat sinabihan ng maaga. Di ba? May mga pagkukulang dito pare-pareho eh. Tapos pinarusahan nila, kawawa naman. Ano yan? Tig 50 pesos lang na relo, di ba? Sabi, tig 50 pesos lang sa Shopee yung relo na binigay ni Digong sa Kadete. Kung grabe kayo. Hindi naman siguro. Di ba? Ay, nako. Okay. So, tabi mo na natin to.